Bago ang pagdinig ng Kamara ngayong araw, National Food Authority Council nagtalaga ng officer in charge kapalit ng sinuspinding NFA administrator. Pakikipagtulungan ng ahensya sa mga investigasyon, tiniyak si Crazel Pardilla sa sentro ng balita. This will be a fair and very responsible leadership of the National Food Authority. Pangako yan ng bagong pinuno ng National Food Authority na si Pio Lito Santos. Itinalaga siya bilang officer in charge ng NFA Council kahapon. Pinalitan ni Santos si NFA Administrator Rodrigo Bioco na kabilang sa higit 100 empleyado ng NFA na pinatawan ng preventive suspension ng ombudsman. Matapos masangkot sa maanomalya umanong bentahan ng libo-libong sako ng bigas sa piling trader at miller nang hindi dumaan sa bidding. Pagtitiyak ni Santos, makikipagtulungan ng NFA sa ombudsman. Aking tutulungan ng Office of the Ombudsman, may bigay lahat ang kanilang pangangailangan para yung investigasyon nila ay matuloy-tuloy at malalaman talaga yung katotohanan. Hindi na rin nila mauulit ang questionableng bentahan ng bigas. Sa ating pamamaraan ng pagbebenta ay dapat unahin natin ang DSWD, local government units, BGMP and other government institutions at ating other mga calamity-stricken areas para silang priority. Pero kung talagang hindi na kailangan yung ating buffer stock at ito'y nearing deterioration na o malapit ng mabulok, ay dapat may benta na sa ibang outlet katulad ng pwedeng maging auction para meron tayong tinatawag na minimum bid price para mas mataas ang magiging presyo ng bigas ng National Food Authority. Sa ngayon, napuna na ang higit 100 bakanteng posisyon na iniwan ng mga nasuspinding opisyal at kawani ng NFA. Puspuso na rin ang pagbili ng palay sa mga magsasaka na gagamitin sa panahon ng kalamidad at iba pang government relief operations. Higit 17 billion pesos ang budget ng NFA sa palay procurement ngayong taon na makakabili ng 475,000 metric tons ng palay. Crazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.